amin. Ama, maraming salamat po na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami, Panginoon Lord, hallelujah, iiwan, Ama, dahil alam namin, oh God, na Ikaw po ay Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Hindi ka Diyos, Ama, na bingi, hindi ka Diyos na bulag. Nakikita mo po ang bawat sitwasyon ng bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, sa mga oras na to. Nakikita mo po, Ama, ang pangangailangan namin, Ama, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, O God. Ama, tunay na alam ko, Lord, na pinahintulot mo ang bawat sitwasyon, bawat kalagayan, bawat katayuan ng bawat isa, Ama. Nananampalataya ako, O Diyos, na Ikaw ang Panginoon na nagbibigay ng karunungan, Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng paunawaan, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya sa mga oras na to, Ama, hallelujah, sa kabila po ng sitwasyon ni Pastor Eric, Panginoon, kami po, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, Ama, na anuman, Panginoon, ang hassle, Panginoon, anuman yung balakid, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa, Ama, patuloy niyo pong iayos ang kanyang oras, patuloy niyo po nawa siyang, Panginoon, ingatan sa lahat ng pagkakataon at pagpalain, Ama, sa pangalan ng aming Diyos na buhay. Ama, ikaw po ang makita, ikaw po ang maparangalan sa mga oras na to at pagkalooban mo ako, Panginoon, Lord, ng mga salita na ilalagay sa aking mga labi, kaunawaan, Panginoon, na sa iyo lang nagmumula. Amay, tago mo ko sa inyong karan, ikaw lang po ang makita at ikaw po ang mag-glorify at ma-honor. Sa pangalan ni Jesus na aming nabuhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Tayo po'y dumako. Dito na lang po tayo pumunta sa aking okay. So, ang pamagat po ng ating isang verse lang po, tulungan niyo na lang po ako kasi nasa highway po ako. Pumarada lang po ako. Sa Ephesians 6 po, verse 18. Amen? So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay Armor of God. Na po, it's about prayer. Mabilis lang po ito. Ayan, so dito po makikita natin, ang sabi niya, and pray in the Spirit and all occasion, with all kind of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. Nako. Amen. So glory to God. Walang mga tao na hindi sakop ng Panginoon. Na po lahat tayo po ay nilikha ng Panginoon, ano po, at naniniwala ako, we are all created by the Lord at lahat tayo ay people niya. Amen. Walang gumagalaw sa mundong ito, walang bagay na hindi po pagmamay-ari ng Panginoon. Amen. Babasa nga po sa Tagalog, Ephesians 6 verse 18 po. Amen. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Amen. Glory to God. So napakalinaw po, ipanalangin daw natin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lahat. Na po, walang exempted. Masama man o hindi, kaaway mo man o hindi yan, lahat. Amen. Ano po? Sabi niya dito, ang panalangin po ay napakahalaga. Na po, ito yung paraan kung paano po tayo nakikipaglaban. Not only physical, no po, hindi lang sa physical na ating paglaban, ano po, it's also spiritual realm. No po, na natalakay po natin kagabi na yung pananalangin po, kung paano mo ginagamit ang temple mo. It is a house temple ka ba ng prayer? Amen? So dito, ang first point po natin, prayer shakes the heavenly realm. Amen? So, napakahalaga po, tuwing nananalangin tayo, hindi lang yung sitwasyon mong physical ang nayayanig. Pati yung heavenly realm. No? Sinabi po sa Colossians 1:16, pakibasa nga po, sa Colossians 1:16, lahat ng pamamahala po is under, authority po ng Panginoon. Colossians 1:16 po. Amen. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Lahat po, lahat. Pamamahala, nakikita daw o hindi. Nasa Kanyang pamamahala. Amen. So, kapag nananalangin po tayo,
no? Hindi lang yung mga nakikita ng mata mo ang napapagalaw ng Panginoon. Dahil ang kapangyarihan po ng Diyos, ay sovereign. Na po, napapagalaw niya yung mga anghel, no? Kaya niyang utusan yung mga anghel. Kaya pag nagdadasal ka, kapatid, pag nagdadasal ka dito sa lupa, no? Hindi lang po yung sitwasyon mo ang napapagalaw mo, napapagalaw mo rin yung mga sitwasyon ng nasa taas. No, yung heavenly realm na tinatawag. Yung mga spirit na po na nasa taas, yung mga anghel. Amen? Yung mga anghel, pag nagdadasal ka dito sa lupa, nagkakaroon sila ng trabaho. No po? Inuutusan sila ng Panginoon, no? Katulad na lang ng mga katulad ng nangyari kay Daniel, 'di ba? Nung nananalangin siya, nagpa-fasting siya, ano pong ginawa ng Panginoon, 'di ba? Inutusan niya po si Michael at inutusan niya pa si Gabriel. Dalawa silang nakipaglaban para po makarating kay Gabriel. Ay kay Daniel. Ano po dahil sa kanyang panalangin. No, ganun po kapangyarihan ng Panginoon. No, kaya walang bagay kung bakit tayo inuutusan ng Panginoon na ito po yung communication natin na pray without ceasing, sabi niya sa Thessalonian, 'di ba? Huwag kang mapagod manalangin. Huwag kang mapagod na tumayo, manindigan ka na yung Diyos mong pinaniniwalaan na po ay makapangyarihan sa lahat. Kasi hindi lang buhay mo ang kaya niyang baguhin. Na po, hindi lang yung buhay mo, sitwasyon mo ang kaya niyang pagalawin. Lahat ng bagay dito sa mundong ito nasa kapangyarihan ng Diyos, nasa authority po ng Panginoon. Na po, kaya napakahalaga. No, kahit mga sabihin niyo pong masasamang spirit na yan, mga demonyo na yan, di ba? Mga demonyo po na yan, mga masasamang mangkukulam, anumang witchcraft, curses, anumang kapangyarihan na meron is under the power of God. No po, kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, amen, walang gagalaw sa'yo. No, ang binless ng Panginoon hindi pwedeng i-curse ng tao. Ang pinagpala ng Panginoon hindi po pwedeng galawin ng tao or ng kahit pa masama, no? Kasi even sa buhay ni Job, no po, nakita natin, no? Yes, natanggal niya, pero niloob ng Diyos, kung hindi pinahintulutan ng Panginoon, wala po siyang magagawa. So, it's still under the power of God. Amen? Na kahit si Satanas, 'di ba, sa physical na buhay ni Job, nagpaalam siya sa Panginoon. Nagpaalam siya sa Panginoon para galawin, 'di ba? Yung Lord's people. Because Job is one of the righteous men. Amen? He is one of the righteous men na pinagkatiwalaan ng Panginoon. No po, that time nung nabubuhay po si Tatay Job, wala pa siyang mga aklat na binabasa. Amen? Wala pang mga sinulat, pero sumasamba siya. Amen? Kilala niya yung Panginoon. Na po? Kaya yung pananalangin niya, yung pag-aalay niya sa Panginoon, nakita ng Lord. No, kaya anuman yung nawala sa kanya, anuman yung tinanggal sa kanya ng Panginoon, nauunawaan niya kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Na po, kasi alam niya na hindi lang physically ang kayang gawin ng Diyos. Alam din niya po na even in spiritual realm kayang kumilos ng Panginoon. Kaya mahalaga na nauunawaan po natin na tuwing nagpe-pray tayo, napakahalaga po na maintindihan natin na sinishake natin ang spiritual realm. Dahil kapatid, maniwala ka man o hindi, there is physical and spiritual realm. May mga bagay na nakikita ng mata mo at may bagay na nakikita ng spirit. By spirit, makikita mo siya. Amen? So, ang second points po natin, prayer makes the angel busy. No, God, ang Diyos po, kinreate niya yung mga angel to help us. Katulad po ng sabi ko, sa Daniel 10, 12-13, pwede po bang pakibasa? Kung pwede po hanggang 14 or 15, maisama nyo. Daniel 10, 12 po, 13, 14, 15. 13, 10. Apo, Daniel 10, 12 hanggang 15 po. Ayan. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin. Ayan. Kaya naparito ako, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin, sapagkat naiwan ako
noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persya. Nagpatuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Dito lang po ba, Sis Bev? Amen. Amen po. 'Di ba? Habang nagpa-fasting po si Daniel, ano po? Si Gabriel na anghel sa langit, binigyan ng trabaho ng Diyos. Actually, si Gabriel and Michael po, sila pinapangalan ng anghel, ano po, madalas. No? Dahil mataas po ang throne ng anghel, ng dalawang anghel na to sa langit, no po, sa kaharian ng Diyos. No po, dahil nananalangin at nagpa-fasting po that time, pahanap na rin po yung Hebreo 1:14. Nananalangin po that time na po si Daniel, na po niloob ng Panginoon si Gabriel na mauna. Isinugo niya po, no, para kalabanin daw yung pinuno ng Persia. Na yung evil na mga pinuno ng Persia. No po. Kaya nung hindi kinaya ng sinugo pa ulit, no? Ginawang busy ni Lord pati si Michael, si Miguel, sabi niya si Michael sinendin po ng Panginoon para tulungan, no, na wag maharang. Dahil sabi ng Panginoon, the way tayo nagpapakumbaba sa Kanya, no po, napapakilos natin ang Panginoon. Kasi that is the covenant of Lord, no? Yun po ang ng Panginoon, ang taong nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, dinidinig ni Yahweh. Sabi po sa kanyang salita, sabi nga, kung ang aking mga tao, sabi niya, ay magpapakumbaba sa akin, ililigtas ko ang nation ninyo. Ganun ang nagagawa ng pagpapakumbaba, napapakilos po natin. Na po, hindi dahil tayo po ay perfecto, hindi ganun. Hindi dahil hindi ka nagkakagawa ng kasalanan, na po, napapagalaw natin because hindi pwedeng i-break ni Lord ang kanyang covenant sa ating mga tao. No, kung ikaw, kaya mong hubarin muna yung pagka-Kristiyano mo, tapos ichichismis mo yung isa mong kapwa-Kristiyano or kapwa mo tao, di ba? Ang Diyos hindi pwede. Hindi siya pwedeng maging katulad ng tao. Nasabihin mong sinungaling ang tao at ang Diyos ang totoo. Sabi nga po ng salita ng Panginoon. No, hindi niya pwedeng hubarin ang kanyang pagka-Diyos para lang gumawa ng masama katulad nating mga tao. Hindi niya pwedeng hubarin yung pagka-Diyos niya para magsinungaling katulad nating mga tao. Hindi niya pwedeng hubarin yung pagka-Diyos niya, 'di ba? Para po gumawa siya ng mga karumal-dumal na krimen o kasamaan. Ano po? Because it is not his nature. Hindi po niya nature 'yon. Na po, tayo lang po ang may nature na napabago-bago ng isip kaya ayaw ng Panginoon. No, pero whenever we pray, sabi nga po, prayer makes the angels busy. Amen? Yung battle nating spiritual na pinagpe-pray mo, no, kasi minsan may mga tao hindi naniniwala na aksidente lang niya, hindi aksidente lahat ng bagay. Sa Diyos walang aksidente po. Lahat ng sitwasyon mo, kalagayan mo sa buhay, even ang pamilya mo, anak mo, asawa mo, mga tao sa paligid mo, walang aksidente sa Lord. He know the future, He know tomorrow, He know next year, na po, He know before. Na po, walang sorpresa sa Diyos. Bago maganap sa iyo ang kalagayan mo, alam na ng Panginoon. Bago ka pinili ng Panginoon, alam na ng Panginoon. Alam ng Diyos na hindi ka perpekto. Alam ng Diyos na magkakamali ka. Alam ng Diyos na magsisinungaling ka. Alam ng Diyos na makasasakit ka. Diba? But still, pinili ka pa rin ng Panginoon. Ano po? Even your imperfection. Kasi sabi niya, sa iyong mga kahinaan, nagiging perfect ang kapangyarihan ko. Sabi po ng Panginoon. No po, mababasa niyo yan sa Corinthians. Amen? Ano pong sabi sa Hebreo 1:14? Sabi dito, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Amen. Diba? So, para saan po ang anghel? Para sa iyo at para sa akin na tumanggap, na tunay na tumanggap sa Panginoon. Amen? Hindi sila nilikha lang para umawit. Na po, you are different between angel and you as a son or daughter of God. Na po, ang mga anghel hindi nila tatawaging ama ang Diyos. Pero ikaw, binigyan ka ng pagkakataon na matawag siyang ama at kaibigan. Alam niyo po ba 'yon? No, hindi sila katulad natin, hindi rin po sila
Wala silang kapangyarihan. Wala silang kapangyarihan na katulad po na binigay na kapangyarihan at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakadwell sa atin. No, they don't have Holy Spirit. Sila po ay nilikha para ikaw ay tulungan, para ako ay tulungan, no po? Nilikha sila para mag-serve sa'yo. Sa lahat ng tunay na tumanggap sa Panginoon, sa lahat ng may kaligtasan. No po, and sometimes, po, sabi nga ng Lord, mahahabag siya sa gusto niyang kahabagan. So, pwede niya ring isend yun. No, sa lahat ng gusto niya. Amen? Ginagamit niya po ang anghel para maglingkod sa kanya para sa atin. To serve us. No po? Kasi hindi naman, kaya nga, He is omnipresent and omnipotent. Kahit nandun lang siya sa posisyon niya, nakikita niya lahat. Kahit sinesend niya lang yung mga anghel niya. Amen? Kaya napakahalaga po na nananalangin din tayo, no? Pwede din natin pong sabihin talaga na utusan na Lord, hindi ka sa anghel magpe-pray, no? Hindi ko po sinasabing mag-pray ka sa anghel, wag niyo pong don't make mistake. No, wag niyo i-misunderstand yung sinasabi ko. Hindi ko sinabing mag-pray kayo sa anghel. Ang sinasabi po dito, we can pray to the Lord, no, na i-guard. No, gamitin mo Panginoon yung mga anghel mo na bantayan, i-guide mo yung aking mga anak sa pagpasok sa eskwelahan at pag-uwi sa tahanan. Pwede kang manalangin ng ganun? Because you pray to the Lord, di ba? Na, Lord, maging busy yung mga anghel, di ba? Sa anak ko. No, dahil hindi libo-libong mga anghel sa langit. No po, minsan hindi sila nagiging busy because you never pray. I believe bawat isa sa atin may mga angel tayo. Amen? Sa third points po natin, no? Prayer bring our battle to the God court. No, kapag nagdadasal ka, kapatid, yung prayer mo, nilalagay ng Diyos. Nasa court ka, umaapila ka sa korte ng Diyos, hindi ka umaapila sa korte dito sa justice, di ba? Sa barangay, hindi ganun. Hindi pipitsugin yung court ng Lord. God is not a liar. No, He sees us, He heard us, and He is just. No, kaya nga tinawag natin that God is just because He is justice. Kaya ang purpose ng ating pong pananalangin ay idala natin yung sitwasyon natin, yung katayuan natin sa court, directly. Hindi natin kailangan dumaan sa tao, hindi natin kailangan dumaan sa pari. We have a direct communication na inilalatag natin, Lord, eto yung sitwasyon ko, Panginoon. Di ba? Na kahit alam niya yung sitwasyon mo, di ba, pag nagdadasal ka at meron kang communication sa Lord at alam mo ang pagkakilala mo sa Kanya, pagtatay ang pagkatingin mo sa Kanya, sasabihin mo, Tay, di ba, Lord, Ama, eto yung sitwasyon ko. Alam kong nakikita mo. Di ba? Pero sinasabi mo pa rin. Di ba? Alam mo, nasasaktan ako sa kaibigan ko, na sinabi niyang ganito, Panginoon, alam mo kung anong katayukan ko, alam mo kung anong totoong nangyari, Panginoon, ikaw ang aking testigo. Di ba? Inaapila mo sa court ng God. Kaya yung mga tao na nagsasalita sa'yo behind your back, yung mga tao na naninira sa'yo behind your back, di ba? God sees them. Di ba? Totoo man at hindi ang kanilang sinasabi, God sees them. Totoo man ang sinasabi nila o hindi, God, di ba? Magpaparusa ang Panginoon sa kanila. Di ba? Lalo na kapag nag-umapila ka na sa court ng Lord. Di ba? Kasi kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, aanihin mo yun, maniwala ka. Hindi ka pwedeng mamiss kahit isa. Every consequence na ginawa mo, no, habang nabubuhay ka, tatanggapin mo yun. Kaya napakahalaga po, napakahalaga na you consider what you said. Di ba? Sabi nga ng Diyos, hindi nagpaparumi sa tao ang lumalabas sa Kanya. Di ba? Hindi pumapasok pala, hindi nagpaparumi sa isang tao ang pumapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas. Kaya kapatid, mag-ingat ka. Lalo na kapag God of people, di ba? Lord's people yung pinagsasabihan mo, di ba? O kaya kahit normal na kapwa mo lang, lahat yun nilikha ng Panginoon is under the power of God. Di ba? Mananampalataya at hindi yan. Mag-iingat ka. Kasi baka bumalik sa'yo. Tandaan mo, you are not perfect. Diba? Pwede kang magkamali. Now, kahit anong oras, you can make mistake. You cannot deny. Diba? Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng pagkakamali. Kaya, ingatan po natin yung pagtingin ng mata natin, no? Sa mga tao.
Yung mga bibig natin sa pagsasalita sa kanila. Be aware. Kasi pananagutan mo lahat ng sasabihin mo, sabi nga po. Di ba? Kasi, ang power po ng God, kapag ang God ang nagdesisyon, it's always powerful. Minsan nga, doble pa yung mararamdaman mong sakit kaysa sa ginawa mo sa kapwa mo. Naramdaman niyo po ba yon? Yung ganito lang ginawa po, pero yung bumalik sa'yo, dobleng pag-iinsulto ng tao. Kasi gusto maramdaman, gusto, ang consequence talaga pong napaparamdam sa'yo ng Lord, iyan yung pakiramdam. Nung ganyan yung ginagawa mo sa kapatid mo, yan yung pakiramdam niya, na nagsumbong sa akin, di ba? Pag ang power ni Lord, ang nagdesisyon po, it's always powerful. Kaya pag nag-a-approach ka, sa court ng Panginoon, do you think hindi ka papansinin ng Diyos? Yun ng kwento na babae, 'di ba? Naapila siya ng apila sa court ng justice, 'di ba? Ng judge na hindi mabuti, nagbigay, 'di ba? Nagbigay ng katugunan dahil nakulitan siya. Ang Diyos pa kaya tuwing nag-aapil ka ng court? 'Di ba? Sa court ng Lord, siya pa kaya ang hindi tumugon? Kung ang tatay na masama, sabi nga tumutugon ng mabuti, siya pa kaya na tapat na Diyos, na justice, ang hindi tumugon kapag nag-aapila ka sa court niya? Amen? Kaya dito po ang application natin, mag-approach po tayo. Una, mag-approach ka sa throne ni God. Kasi alam nyo kung bakit? Because that is the final decision. The final decision are made. Kapag nag-a-approach ka sa court, sa throne ni God, where final decision are made. Nag-a-approach ka dun sa court ni God, sa throne ni God, kasi doon po talaga nilagay ni Lord lahat ng kanyang mga desisyon. No, dalawa sila po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, 'di ba? Sila ang gumawa ng mga covenant sa tao. Sila ang nagdesisyon, sila ang nag-made ng mga decision na 'yan. Kaya saan ka lalapit? Lumapit tayo sa Diyos. Ano po? Dahil siya po na binigyan niya tayo ng karapatan. Ano pong sabi sa Hebreo 4:16? He is our mediator, sabi niya. Come to Him, sabi nga niya, na with confidence. Diba? In the name of Jesus, approach Him. He is gracious and merciful. Hebreo 4:16 po sa Tagalog. Yan. 4:16. Dito po. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Di ba po? Huwag kang mabahala, huwag kang matakot na lumapit sa Kanya. Di ba tayo, pag tayo nagkakaroon ng kasalanan, natatakot tayong lumapit sa tao kasi saan tayo nagkasala. Di ba? Pero sa Diyos, hindi. He is a Father. He is our mediator, no? Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka ng confident, lakas ng loob na lumapit sa iyong Ama, na mag-approach ka sa kanyang throne, sa trono niya, no? Direct lang na sinasabi sa atin, wala tayong dadaanan. Ang mediator natin mismo si Jesus Christ, hindi ang pari, hindi ang iba't ibang tao. Amen? Kaya wag po tayong mahiya na mag-approach sa throne of God, where the decision are made. Kasi doon lahat nilikha ang desisyon. Sa kanila, sila po ang nagpatupad ng desisyon, no? Pinadaan sa tao. Yes, may 10 utos, pero galing sa Diyos yun bago sa kanila. Amen? Lahat ng pamamahala, lahat ng batas galing sa Diyos. Amen? Second application po, appeal on the behalf of the Lord's people. Na ipanalangin natin ang kapwa natin. Sabi nga, ipanalangin niyo ang lahat ng hinirang ng Diyos, no? Aapil ka sa Diyos, kasama mo yung mga warrior, na prayer warrior, umapila ka. Sabi, habang pinapanalangin mo yung Lord's people, lahat ng pamamahala, authority, kaya natin pinagdadasal, nation, di ba? Mga bansa, mga nakaupo sa pamamahala ng bawat bansa, presidente, di ba? Lahat ng frontliner, pinagdadasal natin silang lahat. Umaapila tayo, nagsasama-sama tayo, yung unity ng pagdadasal natin, no? Pag may mga sakit, hindi lang isa, dalawa, tatlo, nagdadasal, lahat tayo umaapila in behalf of Lord's people. Kasi yun yung trabaho natin. Interceding, magi-intercede tayo. No po, tayo yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos, no? Kaya kung dati, hindi ka ba nagtataka, hindi ka naman dating mananalanginin, pero ngayon, lahat ng bagay kinukumit mo sa Kanya because you believe. You trust Him. Naniniwala ka, nananampalataya ka. Di ba? Kaya,
Lahat po, ipanalangin natin. Panalangin natin yung kapwa natin, mananampalataya. No, kasi kahit mananampalataya yan, pwedeng bumagsak yan. Kahit pastor yan, pwedeng bumagsak yan. No po, wala tayong sasantuhin. Lahat tayo, kailangan natin ng lakas, di ba, ng kapangyarihan, di ba, ng pag-ibig, di ba, ng Panginoon. Kaya lahat dapat ipapanalangin natin, kahit papastor yan, kahit mananampalataya pa yan, ipanalangin mo sila. Leaders yan sa churches, sa nation, unbeliever man o believers. Kaya yun po yung trabaho natin, nananalangin tayo para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen? Ang pangatlo po, ask without ceasing. Using all kind of prayers. Walang humpay na pananalangin. Huwag kang mapagod. No po? Dahil nayayanig ng ating mga panalangin physical, ang physical realm, ang spiritual realm. Kaya, yung pananalangin po natin, bakit sinabing iba't ibang panalangin, no? All kind of prayer. Ask without ceasing, all kind of prayer. Walang sinasanto ang Diyos kasi Diyos siya. Lahat kayang gawin niya. Luke 1:37, lahat ng imposible sa'yo. No? Pwedeng maging posible sa Kanya. He's above all, above cancer, above gera, di ba? Above ketong, ano pa yan? Above kung ano pa yan, kung ano pang klaseng sakit, above myoma, above depression, di ba? Lahat yan, He is above. Kaya lahat, all kind of prayer, no? Mapanalangin man yan, ng pasasalamat, no? Yes, you need. Kailangan natin, ikaw at ako, magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Pasasalamat, no? Panalangin ng pagsamba, panalangin ng pananalig, panalangin ng pagpupuri, lahat, all kind of prayer, i-pray mo sa Lord. No? At hayaan natin po, no? Na masaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hayaan natin, no, na tayo mismo ang nagiging witness. Sabi ni Lord, magiging witness ka. Ikaw mismo, kapatid, ang magiging witness ng Panginoon. Kaya huwag kang magsawa, huwag kang mapahagod manalangin. Amen? Manalangin po tayo sa Panginoon. Sa lahat, commit everything. Magtiwala ka sa Kanya. Bakit, kapatid? Kasi mas mataas kung may mas matalino sa'yo. Sabi nga, kung may mas mataas na karunungan kaysa sa'yo, saan ka magtitiwala? Diba? Kung may mas mataas na kaparaanan at hindi ang kaparaanan mo, saan ka magtitiwala? Diba? Kasi sabi ng Isaiah, ang kaparaanan ng Diyos, diba? At ang karunungan niya ay mas mataas sa karunungan at kaparaanan mo. Yun nga lang sa eskwelahan, pag may mas matalino, dun ka manghungopya. Diba? Kasi hindi ka pwede magtiwala sa bobo. Or sa hindi, sa word po, diba? Sa hindi nag-aral. Diba? Paano kung may mas mataas pang karunungan? Di ba, di doon tayo magtiwala? Kasi alam natin di tayo mapapahiya. Lalo po sa Panginoon. No, sa Panginoon tayo magtiwala sa lahat po. No, hindi sa karunungan mo, kapatid. Kasi alam mo, lahat ng kaya mong gawin na sinasabi mo, lahat ng binabasa mo, lahat ng mga pinagmamalaki mo, kung ikaw ay boastful na tao, kung ikaw ay feeling mo magaling ka ng tao, lahat iyan ay basahan sa harap ng Diyos. That is the word of God. Lahat ng mga ginagawa mo is basahan sa harap ng Diyos. It's a filthy rag. Filthy rag ang tawag ng Lord, no po? Kaya, kung hindi galing sa Diyos yung ginagawa mo, kung hindi sa Diyos galing yung purity ng heart mo, kung hindi galing sa Diyos yung humility mo, kapatid, ikaw ay filthy rag. Maburuming basahan ka lang sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kang magsawang magpabago sa Diyos. Huwag kang magsawang magpadisiplina. No, kung hindi mo kayang disiplinahin sarili mo, kasi hindi galing sa yung disiplina, galing yung sa bunga ng banal na espiritu, hingi ka. Kulang ka ng disiplina sa sarili, yung kahit pinagsasabihan ka ng mga tao, nagpapatuloy ka pa rin sa ginagawa mo, hingi ka. Kailangan mo ng bunga ng banal na espiritu. Kailangan mo ng fruit of Holy Spirit, kailangan mo ng pagmamahal, kailangan mo ng faithfulness, kailangan mo ng goodness, kindness, kailangan mo ng disiplina sa sarili, kailangan mo ng endurance. Kailangan mo yun, yung siyam na yun. Kailangan sama-sama yan. Hindi pwede mawala yung isa. Kahit isa, hindi pwedeng mawala doon. Kasi pag nawala isa, bagsak yun lahat. Kaya nga fruit siya, hindi naman sinabing fruit. Hindi sinabing maraming bunga. Kahit siya mang katangian nun, isa lang yun. Hingin mo, kapatid. Kasi kailangan natin ng disiplina sa sarili bilang mananampalataya. Kailangan natin maging Christ-like. No? At hindi yun magaganap kung titigil ka na. Kung masyado ka nang bilib sa sarili mo, masyado ka nang bilib sa mga binabasa mo. Kasi most powerful po is Word of God. The Word is God. From the beginning.
Amen? Yes, pwede kang bigyan ng knowledge ng mga binabasa mo. Pwedeng maging knowledgeable ka lang, pero wala kang understanding, pero wala kang wisdom. Di ba ang pangit naman no? Knowledgeable ka nga, pero wala ka namang bunga ng banal na espiritu. Isa rin yun katangian ng isang mananampalataya na dapat mong taglayin. Hindi ka pwedeng puro knowledge, tas wala ka namang understanding. Hindi ka naman din pwedeng may understanding nang wala kang knowledge at wisdom. Hindi ka na naman pwedeng puro wisdom ka pero wala kang knowledge at understanding. Amen? Hindi pwedeng maghiwalay yung tatlo na yun. Diba kasi pag naging knowledgeable kang klaseng tao, mayabang ka lang. Wala kang humility, hindi mo mararanas kasi hindi mo naintindihan. Kaya napakahalaga po, excuse me po, na magkaroon tayo ng pray without ceasing. Kung ano yung alam mo na kulang mo, hingin mo. Sabi ng Lord, kung wala kang wisdom, hingin mo sa akin. Ibigyan kita. No? Kung wala kang puso na tulad ng Lord, hingin mo sa akin, anak, itatransform kita. That's the power of God. When you put in the court of the Lord. When you demand to the throne of God. Kung saan minade lahat ng mga utos dito sa mundong ito. No? He is the authority, sabi nga nakikita at hindi. He is the power, no? Siya po ang nakakaalam. Siya ang nagtalaga to all creation. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory. I hope and I pray po na meron tayong pinupulot at merong magtaas na po ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng panalangin. Ano po? Hindi lang basta panalangin. I'm not talking just prayer kasi depende ito sa Diyos na pinapanalanginan mo. Prayer is powerful because of the God who answers your prayer. Na kasi kung prayer lang po ang Muslim, nagdadasal din. Amen? Kaya wag natin ipagmamalaki, prayer is powerful. It is depend whose God you are praying for. Ang Muslim po, kahit saan pumunta yan, maglalatag yan. Diba? Minsan nga, mas mapanalanginin pa yung mga yan eh. Huwag mo rin ipagmalaki yung pagpapasting mo. Mas magaling magpasting ang mga Muslim. Diba? Nagpapasting din yan. So, the power is not from fasting. The power is not only from prayer. It is the God who answer the prayer. Amen? Kaya nga you should wear the armor of God. Nakikita mo man o hindi, di ba? Wear the armor of God. Declare it, di ba? Ng Ephesians 6:10 to 18. Amen? Huwag mo sabihin nagpa-fasting ka, powerful ka. Nagpa-fasting ka, nagiging anointed ka. Hindi po. Kasi ang Muslim nagpa-fasting din pero hindi sila nagiging anointed. Don't get me wrong. Di ba? Hindi dahil nagpa-fasting ka, naririnig mo ang ni Lord, ang tinig ni Lord. Hindi po. Kasi sila nagpa-fasting pero wala silang tinig ng Lord na naririnig. Kaya wag mong pinagmamalaki na ikaw ay nagpasting ng ganito. Wag mo rin sinasabi na ikaw ay mapanalanginin na klase ng tao. Amen? Dahil sila din, even ang Muslim, even ang mga Chinese, nagpe-pray sila. Even ang Hinduism, nagpe-pray sila. But it's different God. So prayer is powerful. Diba? Because of the God who answer prayer. And it's our Jesus Christ itself. Amen? Kaya purihin po ang Diyos, and to God be the glory. Let's pray. Almighty God, our Father in heaven, hallelujah. Starting today, Father, I will bring all, Panginoon, my earthly battle in you, before you, in your throne, Father God, in the mighty name of Jesus. I believe that whatever decision I make, Panginoon, Lord, dito sa lupa, Ama, heaven cannot be altered here on the earth. No decision, Panginoon, hallelujah, na dinesisyonan mo ang hindi kayang baguhin, even for now, Father God. And Lord, patuloy po ako mag-a-approach sa throne mo. Because of your grace, I will be confident, Father God, sa lahat ng hinihingi namin sa'yo. Sa lahat ng ina-appeal namin sa court mo. And Lord, I may receive, Father God, hallelujah, na matanggap namin lagi yung mercy mo, yung grace mo na makatulong sa amin all the time na nangangailangan kami. I pray, Father God, sa lahat ng nation, sa lahat ng leaders, sa lahat ng corruption, Panginoon, dito sa mundong ito, sa lahat ng mananampalataya at di mananampalataya, Ama, don't let the evil deceive people. And let the good
prosper, Panginoon, Lord, sa kanilang wisdom, knowledge, and understanding, Father God, na patuloy ko rin pong pinapanalangin in behalf of our church leader, Father, na protect them. Protect them from temptation, Panginoon. Preserve them, Father God, sa mas malawak pa, Panginoon, na paggalaw mo dito sa mundong ito, na parang ang kingdom mo ay nandito. Help us, Panginoon, to your kingdom here on earth. Kaya nananampalataya ako, Panginoon, na ang mensaheng ito, maikli man, Ama, magtatanim ito, Panginoon, ng pananampalataya sa aming puso, na kami ay hindi lang basta pinili mo, Panginoon. Lord, kami ay yung people. Kami ay servant mo, Panginoon. At ang panalangin namin ay hindi baliwala sa iyo sapagkat Diyos kang dumidinig, Diyos kang hindi nanunumbat, Diyos kang nagpapagaling, Diyos kang makapangyarihan mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Beth.